So, paano ko nga ba hinarap yung mga utang na ginawa ko nung halos matalo ako ng almost 5 million sa online gambling? Matatanda ang ibinahagi ni Lars Pacheco sa kanyang social media ang naging karanasan nito ng malulong sa sugal. Inamin din nito na higit 5 million pesos na ang kanyang napatalo ng dahil lamang sa sugal. Sa kanyang latest update, ibinahagi naman ni Lars Pacheco kung paano niya naiwasan ang pagkalulong niya sa pagsusugal online. Kung paano siya muling nakabawi mula sa pagkalugmok dito. Narito ang video. So, paano ko nga ba hinarap yung mga utang na ginawa ko nung halos matalo ako ng almost 5 million sa online gambling? So, nung mga time na palaki ng palaki yung talo ko, dun ko nararamdaman na parang sobrang nagigipit na ako. So, habang lumalaki yung talo ko, lumalaki na din yung taya ko kasi gusto ko mas mabilis akong makabawi. To the point na yung 100k para na lang siyang 10k sa sobrang bilis niyang maubos kasi nga super duper laki ng mga tinataya ko. And nung mga time na paubos na ng paubos yung laman ng bank account ko, doon ako nakakaisip ng mga way para magkaroon ako ng funds and para makapag-cash in ako. So, dumating ako sa point na halos lahat ng alahas ko, ng mga gold investments ko and diamonds, nasanla ko siya. As in, almost lahat. Hanggang sa nung wala na akong masanla, doon na ako nagkaroon ng start na magkaroon ng utang sa dalawa kong friend. So, yun na nga, doon ako nag-start na natutong magsinungaling kasi sabi ko sa mga friend ko, like, transfer nyo ako kasi limit lang yung account ko. Pero ang totoo talaga, hindi na limit kasi wala na akong pang-cash in. So, dahil malapit nga sa kanila, ita-transfer agad nila ako. And syempre, of course, bilang balik, sabi ko, sige, transfer ba ko na lang, dadagdagan ko na lang. So, for example, nang hiram ako ng 20k, mga after 12 hours, ibabalik ko yun ng 21k. So hanggang sa naging ganun yung routine namin. At hanggang sa palaki na rin ng palaki yung hinihiram ko. So palaki na rin ng palaki yung tubong binibigay ko. Not me realizing na ako na pala mismo yung gumagawa ng hukay kung saan ilulubog ko yung sarili ko. Pinakamahirap na part pa is walang nakakaalam ng pinagdadaanan mo. Feeling mo nag-iisa ka habang kala ng lahat okay ka. Yung, alam mo yung feeling na natatalo ka mag-isa, nasa kadiliman ka mag-isa, and yung mga tao sa paligid mo, wala silang idea kung ano yung tumatakbo sa isip mo na lubog ka na pala sa utang, ang dami mo na palang mga atraso. Hanggang sa nung alam ko nang tangina fucked up na talaga ako, doon na ako naglakas ng loob na i-confess sa boyfriend ko na ganun nakalaki yung talo na nangyari sa akin. So, hindi niya alam na gano'n nakalaki yung napatalo ko sa sugal. And wala akong ginawa kundi i-confess na lang sa kanya at yakapin siya and sabihin sa kanya kung ano yung mga nangyari, kung ano yung mga nagawa ko. So, sinabi ko lahat. Kahit na alam kong hindi mababawasan yung mga atraso ko sa ibang tao. Kahit alam ko na hindi mababawasan yung utang ko. Gumaan yung loob ko kasi finally may nakakaalam na nung pinagdadaanan ko. Sobrang kahihiyan sa totoo lang ang umamin na natalo ka sa sugal kasi feeling mo sobrang walang kwenta mong tao. Pero minsan, kailangan mo lang palang ilabas lahat. Kailangan mo lang pala ng tenga na makikinig sa'yo. Yung to the point na kahit anong feedback yung marinig mo, wala kang magagawa kasi yun yung consequences ng mga actions mo, yung mga bad decisions mo. Ngayon, may mga debts pa rin ako, meron pa rin akong mga balance na kailangan i-settle. Pero ngayon alam kong hindi ako malulunod ng tuluyan kasi meron nang nakakaalam ng sitwasyon ko. Doon ko na-realize na ipaalam mong nalulunod ka para matulungan ka nila. And doon naman sa mga people na yun nga, I have something to settle with. I know this is a very hard pill to swallow and it takes kapal ng mukha. But I admit it. Sinabi ko sa kanila kung ano nangyari na lulong ako sa sugal. And now, I'm making terms with them kung paano ko sila isi-settle as soon as possible. And yeah, somehow communication makes things better for me. Kahit nang hirap niyang gawin, kasi sobrang nakakahiya to the point na nagkautang ka dahil sugalera ka. But that's it. That's the consequences of the action na nagawa ko. And ang laking tulong ng communication dun sa mga taong meron akong atraso kasi kinausap ko sila. And hopefully, masettle na lahat. Kaya ikaw,
Hindi option ang tapusin mo ang buhay mo dahil lang lubog ka sa utang. Kasi all you need is someone na willing makinig sa'yo. All you need to do is to get that courage na kahit nakakahiya, ilabas mo, i-let go mo. Dahil super duper makakatulong yun sa'yo. At lagi mong tatandaan na walang kahit anumang utang, pera o material na bagay na mas higit pa sa buhay na meron ka. So laban lang and kaya mo yan, besh.